Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga una po, ito po ang inyong likod, Robin Padilla, mga mahal kong kasama sa PDP at sa lahat po ng masasabi nating diehard na Duterte, maging sa ating dating Pangulo, sa ating Vice President, sa ating pong Baste Duterte, kay Pulong, sa lahat po sa inyo at siyempre kay Senator Bato. Medyo meron po tayo konting setback dahil nagdesisyon na po ang kataas-taasang hukuman patungkol po sa TRO. Medyo siyempre po masakit ito para sa atin dahil ang pinaglalaban natin ay medyo nakadapa tayo ngayon. Masasabi natin nakadapa tayo ngayon. Pero siyempre, sabi nga nila, pagka nadapa ka ng isang beses, babangon ka ng 9 na beses. Kaya hindi po ibig sabihin yan na manghina po tayo. At naniniwala po tayo na hindi pa naman tapos. Meron pa po silang desisyonan. At yun po yung antahin natin. Yung tungkol naman kung ito ba ay tama sa konstitusyon o hindi. Sana po pagdating po dyan ay makuha na natin yung gusto natin. Na talagang wala na po talagang masasabi natin hindi tayo nasa pangil ng mga dayuhan. Yan po lang ang gusto natin . Wala naman tayong argumento kung hindi malayang lipunan tayo. Tayo ay natatandaan ko yung speech dati ni Senator Miriam Santiago. Ang sabi niya, makakarating lang tayo sa ICC kung hindi na gumagana yung ating hukuman. Gumagana yung hukuman po natin. Ipaglaban natin yan na gumagana. Kasi pagka sinabi natin hindi na gumagana, ba't pa tayo nandito lahat? Parang hindi naman maganda yon na inaasa natin sa ibang lahi. At siyempre po, ang isa pang argumento dyan na dapat po nating isa puso. Hindi pa naman dininig ng korte dito sa Pilipinas yung mga kaso na sinasabi laban kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at kay Senator Bato. Kaya paano natin sasabihin na nag-fail na yung courts natin? Paano nangyari yun? Hindi pa naman natin sinubukan. Siguro kung nangyari muna yun, talagang nagkaroon pa ng kaso, nagkaroon ng hearing at nakita nating nagkaroon ng kengkuyan, tsaka nating sabihin na hindi nag-work ang ating korte. Pero hanggat hindi natin sinubukan, ibig sabihin nun, naduwag tayo. Kaya mga mahal kong kababayan, tandaan po natin ang mga bagay na hindi natin ginawa, baka pagsisihan natin balang araw. Kaya dapat nating pagkatiwalaan yung ating korte. Kaya lahat sa inyo, maraming salamat po sa inyong mga dasal, sa inyong suporta kay Senator Bato. At kaya siyempre, huwag natin kalimutan yung ating dating Pangulo na siyang nagdudusa ngayon. Nakita nyo naman yung kanyang handwritten ngayon. Yung kanyang handwriting, medyo masakit sa loob nating lahat na yung ating hero nasa ganung sitwasyon na. At parang isinasawalang bahala pa ng mga ibang Pilipino. Hindi ko talaga maintindihan yung point. Kapag merong ibang Pilipinong nakakulong sa ibang bansa, gusto nating iuwi. Yung matanda, in-export natin. Hindi ko talaga maintindihan yun. Maraming salamat.